Isinara ng Iran ang sarili nitong himpapawid eksaktong nung kinansela ni Trump ang kanyang biyahe ngayong weekend, hindi pumunta sa kasal ng sarili niyang anak at bumalik sa White House sa gitna ng pinakamainit na bahagi ng krisis. Ngayong Sabado, ika-23 ng Mayo 2026, nilimitahan ng Tehran ang mga flight sa kalurang bahagi ng himpapawid ng Iran. Sensitibong lugar sa anumang senaryo ng pag-atake mula sa Israel, Iraq o mga base ng Amerika sa gitnang silangan. Habang tinatalakay ng Washington mga bagong opsyon laban sa rehimen, hindi ito itinuring ni Trump na karaniwang agenda. Iniwan niya ang kanyang weekend na lakad, nag-abiso na mananatili siya sa Washington para sa mga usaping pampamahalaan at nag-iwan ng pahiwatig na pampolitika. Kung sigurado ang Iran, bakit nila pinawalang laman ang kanilang himpapawid? Kung hindi naghahanda si Trump ng seryosong tugon, bakit niya binitiwan maging ang obligasyon sa pamilya para manatili sa White House? Ano ang plano ng Tehran para takutin ang Estados Unidos? Kapag ang rehimen ay kumikilos na para naghihintay sa susunod na atake. Ikukwento ko lahat yan, kaya mag-subscribe ka sa channel para updated ka lagi. Real-time na impormasyon, pinakamataas na kalidad ng pamamahayag, pamantayan ng kredibilidad ni Milson Alves. Hindi lang binago ni Trump ang schedule, iniwan pa niya ang weekend na nakatakda sana sa labas ng Washington, kabilang na ang pagdalo sa kasal ni Donald Trump Jr. kay Bettina Anderson sa Bahamas. Ayon sa Reuters, sinabi ng Pangulo na nanatili siya sa kabisera ng Estados Unidos dahil sa mga mahahalagang tungkulin ng pamahalaan, habang ibang ulat ay nagsabing may kinalaman ito sa negosasyon tungkol sa Iran at Israel. Malaki ang epekto ng imahe sa politika. Habang isinasara ng Tehran ang himpapawid, umatras si Trump sa command center ng White House, malinaw na naging pangunahing paksa ito sa mesa ng Pangulo. Pangunahing naapektuhan ng pagharang ng Iran ang kalurang bahagi ng himpapawid, ang pinakasensitibong bahagi sa kaling may atake. Mula sa direksyon ng Israel, Iraq o mga base ng Amerika sa gitnang silangan. May mga paghihigpit sa mga paliparan tulad ng Tabriz, Kermanshah, Avaz, Shiraz at Yazd, Kerman, Kish at Abadan. Sa simpleng salita, isinara ng Iran ang pintuan ng sarili nitong kalangitan kung saan pinaka-natatakot silang pasukin ng banta. Hindi ito isang karaniwang desisyon sa normal na rutinang sibilyan. Isa itong desisyon ng babala, depensa at kalkuladong takot. Nangyari ang hakbang na ito matapos ang mga linggo ng digmaan, banta at napatigil na mga negosasyon. Pinipilit ang Estados Unidos na pigilan ng Iran na magkaroon ng kakayahang nuklear at buksan muli ang kipot ng Hormuz nang walang pananakot, buwis o kontrol ng Iran sa isang internasyonal na daanan. Kapag ang bansa ay nililimitahan ng sibilyang paglipad, binabawasan ang galaw sa loob ng teritoryo at itinaas ang depensa sa alerto. Ipinapakita nito sa mundo na handa na silang harapin ang banta ng pag-atake, pagganti o pagpapakawala ng mga misil. Doon nagiging mabigat ang usapin. Kung kampante ang Iran, di na nila kailangang gawing bakante ang himpapawid. Ang White House ay pumasok na rin sa estado ng kahandaan. Iniulat ng CBS na naghahanda ang administrasyon ni Trump para sa posibleng panibagong serye ng mga pag-atake militar laban sa Iran, kahit na wala pang pina na desisyon nung oras ng ulat. Batay sa ulat, kinansela ng militar at intelligence ang mga plano nila para sa Memorial Day weekend na tiningnan sa Washington bilang pag-iingat sa operasyon. Isinara ng Iran ang kanilang himpapawid dahil napansin nilang ang pressure mula Amerika ay naging bahagi na ng schedule. Naging delikado ang weekend. Bumalik si Trump sa Washington. Inalerto ang mga tagapayong militar, inayos ng depensa ang schedule at nanawagan ng mga republikanong senador ng mas matinding tugon. Hiniling ng presidente ng Komite sa Sandatahang Lakas ng Senado, si Roger Wicker, na talikuran ni Trump ang anumang mahina o maluwag na kasunduan. At payagan ng Sandatahang Lakas na tapusin ang pagsira sa mga kakayahang militar ng Iran at muling buksan ang Hormuz. Ang pressure na ito sa Kongreso ay nagpapalakas sa pangunahing punto. Hindi basta-basta lang binabara ng Iran ang himpapawid, ginagawa nila ito dahil alam nilang pinipilit si Trump na magdesisyon. Sa kampo ng Republikano, lumalakas ang paniniwalang ipagbebenta ng Tehran bilang tagumpay ang anumang pag-atras. Para sa mga kaalyado ni Trump, ang rehimen ng Iran ay nakaiintindi lamang sa gastos, lakas at kahihinatnan. Kaya mahalaga ang pananatili ng presidente sa White House. Hindi siya nagpaiwan sa Washington para lang sa diplomatikong pahayag, kundi dahil maaaring magbunga ito ng aksyon. Delikado rin ang kalkulasyon ng Iran. Ipinapakita rin ng estratehiyang ito ang kahinaan, habang ang matatag na gobyerno ay pinananatiling bukas ang himpapawid.
Ang gobyernong natatakot ay nililimitahan ang paglipad, pinapalakas ang depensa, nagbabanta ng pagganti at ginagamit ang takot sa politika. Nagpapatuloy ang pamamagitang diplomatiko, ngunit wala namang tunay na pag-usad. Iniulat ng Guardian na nagpadala ang Qatar ng mga tagapamagitan sa Teheran habang may usapan tungkol sa pagbubukas ng Hormuz at negosasyong nuklear. Habang nagpapatuloy ang deadlock tungkol sa kontrol ng daanan sa dagat sa imbakan ng enriched uranium at sa mga hinihingi ng Amerika. Ang problema para sa Iran ay tinanggihan na ng Washington ang ideya na payagan ng Teheran na ituring ang isang internasyonal na ruta bilang pag-aari ng kanilang rehimen. Ang pagsasara ng airspace ay nakaapekto rin sa mga airline, mga pasahero at mga internasyonal na ruta. Kailangang umiwas ang mga eroplano, gumastos na mas maraming gasolina at iwasan ang mga lugar na itinuturing na hindi matatag. Ipinakita ng Reuters na ang digmaang kinasasangkutan ng Iran ay nagdulot ng restriksyon sa impapawid, pag-iwas ng ruta at pagtaas ng gastos ng mga kumpanya gaya ng Air India. Kapag nagsara ang himpapawid ng Iran, hindi lang sa Tehran nararamdaman ng epekto. Kumakalat ito sa mga flight corridor ng Asia, Gulpo at Europa. Alam ni Trump na ang presyur na ekonomiko at militar ay maaaring maging pampulitikang kalamangan. Sa pagkansela ng pagdalo sa kasal ng anak niya, nagpadala siya ng direktang mensahe sa mga kaalyado, kalaban at sa Iran. Ang prioridad na yon ay ang seguridad ng Estados Unidos. Malakas ang simbolismo ng desisyong ito dahil ito'y tungkol sa pamilya, pribadong usapin at pampublikong paglalantad. Ang presidente na isinakripisyo ang personal na okasyon na yung weekend ay nagpapakitang turing ng White House sa kaso bilang emerhensya ng Estado. Tinutugunan ng rehimen ng Iran sa pamamagitan ng pananakot. Nagbanta muli ng matinding tugon ng mga sasakyan ng Revolutionary Guard kung atakayin ulit ng Estados Unidos. Hindi lang mga base ng Amerika sa gitnang silangan ng bantad, pati katatagan ng mga kaalyado ng Estados Unidos. Pero may limitasyon ang ganitong retorika. Habang lalong nagbabanta ang Teheran, mas natutulungan si Trump na igiit ng pressure militar ay hindi provokasyon kundi pagpigil. Pumasok ang Israel dito bilang puwersang ayaw bigyan ng panahon ang Iran. Habang isinasara ng Teheran ang himpapawid at nire-review ng Washington ang susunod na hakbang. Itinuturing ng Israel na direktang banta ang Hezbollah, mga misail ng Iran at mga rutang supply. Dahil dito, mas bumibigat ang desisyon ng Amerika dahil hindi lang pakikipagtunggali sa diplomasya ang hinaharap ni Trump. Hinaharap niya ang isang hanay ng mga kaalyado, kaaway, mga base militar, mga rutang pangkalakalan at panganib ng nuklear sa isang laro. Pinakasensitibo ngayon ang oras. Ang abiso sa impapawid ng Iran ay hanggang Mayo 25 pero maaring mapalawig ito kung tingin ng rehimen ay may banta pa rin. Sa ganitong krisis, mahalaga ang oras. Bawat oras na sarado ang himpapawid ay nagpapahiwatig na ang mga airline, militar at gobyerno ay itinuturing ang himpapawid ng Iran bilang isang mapanganib na lugar. Bawat oras na nasa Washington si Trump, pinapakita ng White House na ayaw nilang malayo sa sentro ng utos. Nauunawaan ng mundo na ang susunod na balita ay maaaring magmula sa Teheran, Washington o isang radar militar sa daan. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.